Nitong si Jan na pinsan ko, tinamaan ng pagkabibo niya. Hinuhuli niya yung isda at ikinikiskis dun sa lupa at tuwang-tuwa pa siya. Hoy, wag mong ganyanin ang isda natin. Kawawa naman. Ang pinakapaborito kong subject recess, ang pinakapaborito ko namang part ng pag-aaral bakasyon. Kung yung uwian nga kina-excitedan ko Kapag hapon, ibig sabihin tapos na ang aking paghihirap at sa wakas makakapagpahinga na rin ako, makakahiga sa kama at matutulog at mananaginip ng tungkol kay crush. Ayun, natapos na din ang maghapong paghihirap ko sa pag-aaral ng tayutay. Yung bakasyon pa kaya ang hindi ko ka-excitedan? Naalala ko nung bata pa ako, matagal pa lumipas ang oras, at sa buong maghapon parang ang dami kong nagagawa. Nakakapagluto-lutuan ako habang nagtitimpla-timplahan ng kape gamit ang alikabok. Nakakayanan ko pa noon natitigan ng araw kung meron nga ba siyang galamay o wala. Nakalagay sa watawat ng Pilipinas, 8 ang galamay ng araw. Tingnan ko nga. Bakit ganon? Pabilog lang ang nakikita ko. Ang sakit na ng mata ko, wala pa akong nakikitang galamay ng araw. Hala, wala na ako makita. Bakasyon na. Nay, manonood ako ng How to Train Your Dinosaur mamaya sa cellphone ko. Hindi magbabayad ka pa niyan, aman. Ang pera natin dito panggamit lamang sa bahay, pangbigas, Sa luklok, libre lang. Makakanood ka na ng drama, pelikula, anime, K-drama, at iba pa nang walang binabayaran. Kaso hindi ako nakakaintindi ng Korean. Gusto ko pa naman manood ng K-drama ngayon. Huwag po kayong mag-alala kasi may subtitle na siya. Pwede siya sa phone, laptop, at TV. Kaso wala naman tayong wifi dito sa bahay. Don't worry, Nay. Pwede to. Kahit walang wifi. Pupunta lang tayo sa may signal, download, at pwede mo nang panoorin sa bahay kahit walang wifi, kahit walang signal. Para ma-download, pindutin lang ang link o icon sa baba para magamit mo na ngayon. Sige, download ko na agad ngayon. Naalala ko rin ang mga ginawa ko noong nagkaroon kami ng bakasyon pagkatapos ko mag-daycare. Nanguhuli kami noon ng kurokotok. Yun yung insekto na lumulubog sa ilalim ng lupa at yung bahay niya parang bunganga ng bulkan. Tapos dun sila nakatira sa alikabok, sa gilid ng bahay, sa tungko at kahit sa silong ng bahay, marami niyan. So noon nagsusubo pa ako ng daliri sa bibig at kahit sabihin pa ng nanay ko na huwag isubo ang daliri! Samlang! Madumi yan Akala mo'y maganda yan? Bubulatihin ka dyan! Nang bubutas ng bituka ang bulate. Sige ka. Simula ngayon, hindi ko na isusubo ang aking daliri. Pero ako, hindi ko talaga mapigilan na ilagay yung daliri ko sa aking bibig. At ang matindi pa, ginagawa ko yun habang nanguhuli ako ng kurokotok. Ayun, may nahuli na ako. Ay, oo nga pala. Bawal nga pala ako magsubo ng daliri. Pero dito ako komportable Iyain na nga. Itong kabilang kamay ko na lang ang gagamitin ko panguhuli ng kurokotok. Ayun! May nahuli akong isa. Siguro maganda to. Naisubo ko na naman yung daliri ko na madumi. Noon rin, ako at yung pinsan ko naman kapag bakasyon, nangangawil din kami sa palaisdaan. Wala akong gaanong kaibigan noon at kalaro, kaya malungkot talaga ang buhay ko kahit bakasyon. Kasi nga malayo kami sa kabahayan. Pero nawawala ang lungkot ko kapag itong pinsan ko na to na taga malayo, na si Jan, pumupunta pa sa amin para makipaglaro sa akin. Isa sa madalas namin gawin, ang manghuli ng isda sa palaisdaan namin. At ganun din ang ginagawa namin sa mga tilapia. Huhulihin namin, tapos tatanggalin ng kawil at pakakawalan. Sa tabihan kasi ng palaisdaan namin, may ilog at doon kami nanguhuli ng mga isdang pait. So dahil nga hindi namin pwedeng iuwi ang mga tilapia kasi inaalagaan yun, sa ilog kami nanguhuli ng isdang pait. So noon nakahuli kami ng ilang isda, may maliit, may malaki, at yung ibang maliliit na hinuli namin ng tela, may kulay. Ang problema pagka uwi namin ng bahay, wala kaming pwedeng paglagyan. Ayaw ko naman na ilagay siya sa pinaglagyan ng Coke na 1.5. Kasi nung huli akong naglagay ng ganun, pagtingin ko sa mga isda, mga nakalutang na. So noon may nakita ako na linya ng tubig sa likod ng bahay namin na tumutulo at may tagas. Kaya ang ginawa ko, humukay ako sa lupa sa tapat nun at ginawa yon na mini fish pond. At tuwang-tuwa kami ng mga pinsan ko na ilagay doon ang mga isda. Then itong si Jan na pinsan ko, tinamaan ng pagkabibo niya. Hinuhuli niya yung isda at ikinikiskis doon sa lupa at tuwang-tuwa pa siya. Hoy, wag mong ganyanin ang isda natin. Kawawa naman. Di mas maganda nga yung ganyan nakakaliskisan sila.
tingnan mo, may mga kaliskis na sa lupa. Pakawalan mo na sila sa tubig. Sumunod naman siya nun at naglaro na kami sa may terrace ng bahay namin. Then, bigla na lang siyang nawala at pagtingin ko sa mga isda, pinagkikikis-kis na ulit niya sa lupa. So yung mga isda, hirap na hirap lumangoy kasi may mga sugat na sila. Hindi na tayo manghuhuli sa sunod. Ginaganyan mo lang naman pala mga isda natin. Then, kinabukasan pumasok na kami at pag uwi ko, excited na akong tingin ng mga isda at nung pagtingin ko, wala nang pumapatak na tubig sa aking fish pond. At pagtingin ko dun sa linya ng tubig namin na merong tagas, tinalian na siya ng tatay ko ng lastiko. Tinalian ko na yan ang lastiko. Aba, sayang ang tubig natin eh. Wala naman kakwenta-kwenta yung isda na yan. Mabubuhay ka tayo niyaan. 2 taon na naman na tumutulo ang tubig pero di tinatanian. Pero nung nilagyan ng palaisdaan sa baba, saka lang tinalian. Isa rin sa mga pinagkakaabalahan kapag bakasyon, ang maligo sa beach. Ito ang pinakamasarap na part kapag nagbabakasyon. Kasi bukod sa nakakalangoy ka na, nakakakain ka pa. Isa pa niyan, pwede kang maglaro sa tabing dagat. Napakarami ng mga pinamimilian kong gawin kapag nag-outing kami. Maglangoy, magpatumba-tumbahan sa dagat, manghuli ng karag, maghanap ng shell, malunguyan ng tubig sa ilong, at kasama na doon ang matinik ng aroma sa paa. Dati kasi nagbakasyon ako, isinama ako ng ate ko sa bayan ng Puerto Galera. Malapit lang na bayan sa amin yon. Pumunta kami ng ate ko sa bahay ng isa pa naming ate. At yung bahay niya malapit sa dagat. Hindi naman yun sobrang malapit, medyo lumalakad din, pero maikli lang. At palagi kaming nagkakaayaan na maligo ng dagat. At kapag may baon kami na chichirya tsaka mangga, ayos na. Sabay mangunguha pa ng duhat yung mga kasama naming mga bata. Dadalhin namin sa dagat ng umaga, tapos hanggang tanghali na kami doon. Isang araw kasi noon habang naliligo kami sa dagat, meron kasi doon na niyog na nakahilig sa dagat. Tapos doon umaakyat yung mga bata at tatalon sila sa dagat. So iniisip ko noon, parang masaya yon. Parang gusto ko rin tumalon. Ano kayang pakiramdam kapag tumatalon doon? Baka hindi ko ma-enjoy ng todo ang paliligo ko sa dagat dahil hindi ako nakatalon sa niyog. Itatry ko. So pumunta na rin ako at nakisama-sama sa mga bata na nagsisitalunan doon. Tapos tumulay sa niyog, tumapat sa may dagat at tumalon. Grabe, parang nagkamali ata ako ng bagsak. Kasi nung pag-ahon ko, iba na yung pakiramdam ng paa ko. Parang nagasgas ata siya sa ilalim. At ginawa ko pa yun ng paulit-ulit. Aakyat sa ugat ng niyog, tutulay, tatalon. Aakyat sa ugat ng niyog, tutulay, tatalon. At maya-maya naramdaman ko na lang bigla na parang may kumukurot sa aking paa. So pumunta muna ako sa tabihan ng dagat para tingnan yung masakit. At pagtingin ko, natinig ata ako ng ugat ng niyog. Ala? Ano kaya ito? Natinig ata ako ng salungo. So iniisip ko talaga noon na ang nakatinig sa akin, yung tinig ng sea urchin. At yung pagkakatinig niya, wala nang nakalabas na part. Nandun na siya lahat sa loob, kaya hindi ko na makuha. So tumigil na ako nun sa paliligo kasi masakit na yung paa ko. So sinabi ko yun sa ate ko, tapos umuwi na kami. Pagka uwi sa bahay, kumuha siya ng chani at nail cutter. Mauoperahan yata ako Tinik lang to, tinik. Sobrang tagal bago makuha yung tinik sa paa ko. At ngalay na ako noon habang pinipilit kuhanin ng ate ko yung tinik. Ala, paano kapag hindi nakuha yan? Sabi pa naman ng inay, kapag natinik tapos hindi natanggal, mapunta daw sa utak. Hala, magkakatinik ako sa utak. At pagkatapos ng isang oras, nakuha na ng ate ko yung tinik at napag-alaman na ugat pala siya nung niyog. Ayan, akyat pa kasi ng akyat sa niyog. Hindi na lang maligo. Mas masarap kaya maligo kapag naakyat sa niyog. Ayos lang na natinik. Mahalaga, nakaakyat ako sa niyog. Isa pa sa kinaabalahan ko tuwing bakasyon, ang panghuhuli ng hantik. Ito yung tinatawag sa Manila na langgam. Pero iba siya Kulay black siya, medyo malaki, tapos nakatira sa ilalim ng lupa. Noon kasi bukod sa panghuhuli ng kurukotok, ito rin yung pinagkakaabalahan kong gawin sa amin. Ang manghuli ng itim na langgam. At paano namin hinuhuli ang langgam na yon? Una, kumukuha muna kami ng espesyal na damo na ito. Ito yung damo na may tumutubo sa kanyang part na pwede mong hilahin. At ito yung ginagamit namin na panghuli sa hantik. Pangalawa, hahanap ako ng buta sa lupa na kasinliit lang halos ng wire ng charger. Pangatlo, ipapasok ko na yung damo na kinuha ko at maghihintay na gumalaw yun. At kapag gumalaw na at parang may kumakagat-kagat na, ihilahin ko lang bigla yung damo. At tada! Mahuhuli na ang hantik na kulay itim. May malaki, may maliit, at minsan 3 ang mahuhuli mong nakakagat sa damo. Haha! Jackpot! Isang araw noon, nanghuli ako at wala akong makita na lalagyan. May nakita akong balat ng uishi na kulay pula at yun yung naisip ko na paglagyan ng hantik. Ay,
Ang hirap dito ilagay ng hantik. Baka makawala kasi ang laki ng butas na pwedeng pagtakasan. Yay na nga. Pwede na to kaysa wala. So nagsimula na ako manghanting ng hantik. At ang ginagawa ko, itinutupi ko yung pinagbuksan ng balat ng chichirya para hindi sila makawala. Nung marami-rami na akong nahuli, unti-unti nawala yung tupi ng balat ng chichirya at nakatakas ang mga hantik. So una kong ginawa, isa-isa kong pinulot ang hantik at binabalik yun sa lalagyan. At nakagat pa ako ng isa. Haha, hindi naman masakit. Hindi naman masakit ang kagat. Parang kagat lang ng langgam. Haha. Hello mga ka-dino! Yay! Meron nga pala akong ipapakilala sa inyo. Yay! Kilala niyo ba si Jesus? Tama! Siya yung namatay sa krus para bayaran yung ating mga kasalanan. At alam mo ba na mahal ka niya? Ang sabi sa Biblia na kanyang mga salita sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang sino mang sumampalataya o maniwala ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal na mahal ka daw ng Diyos, kaya ibinigay niya si Jesus para sa'yo. At alam mo ba, sabi sa Bible, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kailangan din daw pala na sabihin ng ating bibig na siya ay Panginoon na tagapagligtas natin. Kaya ngayon, mananalangin tayo at susundan mo ko. Pikit lang ikaw. Tapos, sabihin mo kung ano yung sinasabi ko. Handa ka na ba? Simulan na natin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkamatay mo sa krus para tubusin ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Tinatanggap kita, Jesus, sa aking buhay bilang Panginoon ko at tagapagligtas. At isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen! Congratulations! Tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay. Palagi ka nang magpe-pray palagi ka nang magsisimba at mahalin at sundin natin si Jesus. Yun lang, babayabadu!